Nangin Magdalena para lang makatapos. Dear DJ Cory, itago ako sa ngalan niya Aya. Way back high school, first day of school, ginanerbiyos ako. Ginatagaliog. Ang ginapaminsar ko, I have to maintain my grades. Kaya hindi ko gusto nga ma-disappoint si mama kag papa. Sobra abi kataas ang ilang expectations sa akon. Tungod sang elementary ako, first honor ako nga nag-graduate sa school namon. Sa una ko nga sulod sa school, medyo nahuya ako kag nailang tungod wala pa ako sang may nakita nga kakilala ko. Na-notice ko nga permi ako ginatulok sa mga estudyante sa bago ko nga school. Kulang na lang matunaw ko sa panulok nila. Ambot gani Hindi man ako mahuloyon pero nakabatsyag ako sang insecurity sang adlaw nga to. Do gusto ko na lang magpauli. Asa nga nag-announce ang principal sang school nga pangitao na namon ang amon names sa kada year level nga sections. Kag sa makita ko ng ngalan ko, nagsulod ako dayon sa classroom kundiin ako na-assign. Nagpungko ako sa likod kay medyo nahuya ako. May nakilala ako nga friends sa sulod sang classroom kay excited nila nga gina-share sa akon ang balita nga hot topic kuno ako sa campus. Ako kuno ang masami nga ginaistoryahan. So namangkot ako. Ha? Nga ahaw, bad news na? Ang sabat nila, uy hindi Actually sikat ka gani. Ikaw galing first honor sa school nyo? Pamangkot sang isa. Hambal ko, oo. Pero why? Sabat nila, balaan mo diri sa school ta. Kung mayo ang record mo sa previous mga school, masikat ka gid. Kag umpisa sad to nangin kampante na ako. Fast forward, may classmate ako nga lalaki nga sobra ka competitive. Pero niya ako ginakontra sa tanan nga mga answers ko sa pamangkot sang teacher namon. Naglabot sa point nga ang questions ng teacher nangin debate na namon sa sulod sang classroom. Wala sa gina-personal ko ang permi nga pagkontra sa akon pero feeling ko KSP lang gid siya. Hasta, ang isa ka friend ko nga itago talang sa ngalan nga Jenny, nagsugid sa akon nga ang laki ko nung ni si Mr. Competitive Guy nga itago to sa ngalan nga Jonas, may crush sa akon. Hambal ko kay Jenny, ay, tuod ka? Hindi man, prank na guro ay. Kaya feeling ko akig siya sa akon. Pero ang hambal ni Jenny sa akon, Aya, wala ta ka gina-prank. Dugay na nakagusto. So nakapanumdum ako sang madalom. Fast forward, may outing sa bilog ng klase kag dito mismo sa bonfire nag-ako sa akon si Jonas sang feeling niya para sa akon. Hindi ko ma-explain ang na-feel ko pero gulpi lang ko nagsabat nga gusto taman ka. I don't know why nahambal ko to. Tungod siguro kay bright man siya, tungod na kipag-debate siya sa akon kag na-attract ako sa iya. Gani nagka-boyfriend ako nga wala sa panahon. 6 months after, isa ka masubo kag makakilibot nga balita ang nag-abot sa akon. Patay na ko no si Jonas. Ginbuno sa mga adik samtang nagapapuli sa balay nila. Nagabugat gid ang buot ko. Sa mabaton ko ang balita nga to. I was in shock. Gusto ko maghibi pero hindi ko makahibi. Ang nahambal ko na lang kanday papa nga nasubuan ako kay napatay ang classmate ko. Kaya kung pwede tani, upda nila ako nga magkadto sa lamay. Nagsugot man sila. Ginapunggan ko lang ang luha ko samtang nagalakat kami sa dalan pasulod sa balay ng Day Jonas. Wala sila abi kabalo nga boyfriend ko si Jonas. Fast forward, 4th year high school, dito ko nakilala si Jay. Nagkarelasyon kami, nagdugay kami sang 4 years. Kag parehas kay Jonas, gintago ko man sa parents ko ang relasyon namon. Kag si Jay, ang rason kun nga anangin, distracted na ako sa akong nga pag-eskwela.
Ambot gani pero sobra ako nga na in love kay Jay. Mas piliun ko pa nga makaupod siya bilog nga hapon pati sa gabi kaysa magtuon. Tungod sini nagnubo ang grades ko kag nakalabot ini sa atensyon sang parents ko. Isa ka adlaw ang teacher sang school namo nagkadto sa balay. Kagin sugid niya kay mama kag papa nga may boyfriend nako kag base amo na ang rason nga naganubo ang grades ko. Isa ka gabi nabilin ko ang phone ko. Nabasa ni papa ang convo namon ni Jay. Tanan nga mga sekreto namon. Naghuramentado si papa kag ginguba ang cellphone ko. Ginbawalan niya ko ang makipagkita kay Jay. Asa nga nag-silo school si Jay. Isa ka bulan ako nga wala asang balita sa iya. Makaligad, ang anom ka bulan na balitaan ko sa classmate ko nga ara gali sa kalibo si Jay. Pero ang pinakamasakit sa tanan, nakapabusong ini sang iban nga babayi. Nakapabusong ang boyfriend ko. Kag tungod may Facebook account ba ng classmate ko, ginpakita niya sa ako ng picture ni Jay kag ang babayi nga napabusong niya. Kasakit gali no? Wala niya ko ganigin pakigbato sa parents ko. Ginbale wala niya pang 4 naman katuig. Ginaamin ko may natabo sa amo ni Jay. Siya ang unang lalaki nga nakatandog sa akon. 2 ka beses kami nga natabo. Maintindihan ko kung nga grabe ang akig sa akon ng lay papa. Kaya disappointed sila sa akon. Gintry ko nga makabawi pero wala eh. Lutak na lang ko sa panulukan nila. Excel man ko gyapon sa school. Nag-graduate ako with high honors. Pero pagkatapos adto, wala ko na mabatsyagan ng suporta ni papa. Pagka-graduate ko, gin-recommend ko sang teacher ko sa isa kadako nga university sa Manila. Nagpasugot man kanday mama, kanday papa, para siguro malayo ako sa ila kag malipatan nila ang sala nga nahimo ko. Pag-abot ko sa Manila, nagdiretso ako dayon sa university nga pag-enrollan ko. Katahom kagad ako sang school nga to. Bilang isa ka probinsyana, na-amaze gid ako. Kadamo pa sa mga gwapa-kagwapo nga mga estudyante. Feeling ko medyo out of place and out of style ako. Fast forward, may mga nakilala ako nga kapareho sang kurso ko. Pamangkot nila sa akon may kaya ko no bala ang pamilya namon. Sabat ko okay lang, sapat lang. Laban abi nga nag-eskwela sa school nga ato may kaya. Tapos ang bal nila basta upod lang ko kuno sa ila para ma-sustain namon ang amon nga pag-eskwela sa university. Kampante man ako sa una nga bulan nga upod ko sila. Hasta nga nagligad ang pila ka bulan, upod kami dorm. Itago to sila sa ngalan nga Amy, Rhea kag Clover. Na-notice ko nga every time wala sang klase, 6 AM pa lang may nagabusina na nga salakyan sa gwa dorm kag nagasugat sa kay Amy. Na-notice ko man ang permit pang libre ni Amy sa akon. So fast forward, 3rd year na kami. Nagka-problema ako financially kag halos wala na ako makaon kag pambayad sa tuition ko. Kay wala ako bisan 5 sa bulsa ko. Nagahibi ako nga nagatawag kay mama kay manug exam na sang finals kag nabalitaan ko kay mama nga na-scam gali sila ni papa. Gani wala sila makapadala kag wala gid sila. I felt hopeless that time. Nagblanko ang isip ko, wala ako sang may madumduman nga option. Ginhibi ko na lang ang tanan. Pila ka minuto ang nagligad kag ginpalapitan ako ni Clover. Kag may ginhatag nga option para masulbar ang problema ko. Nagpasugod ako, kag may gintawgan sila nga tawo. Hambal ni Rhea, mag-ayos ka na. At maya-maya, susunduin ka niya. Wala sang pagpangduha-duha, ginhimo ko ang mga bagay nga hindi ko dapat paghimuon. Nangin isa ako sa ila. Isa ka babayi nga ginahusgahan nga university bish. Bayaran, Magdalena.
But that's life. Nangin pok to ako para lang masustener ko ang pag-eskwela ko. Nangin bayaran ako para lang mainog bayad sa tuition kag sa university ko. Nagpatandog ako sa lain-lain nga lalaki kabaylo sang bandol-bandol nga kwarta. Sa umpisa daw hindi ako makatulon sa ginahimo ko pero nasulit. Kadamaan sa mga kliyente ko, businessman, may tambok nga asawa, company manager, nga nyakis, politiko, kag may ara pa isa kasikat nga tao nga hindi ko nalang pangalanan. Yes, lain-lain nga lalaki. Pero okay lang. Tungod balaan ko nga paagi, sini matuman ang handom ko. Ginaako ko. Nangin, Magdalena ako. Para lang masustener ang pag-eskwela ko. Kagsang tiyempo nga ito, never ako nagsulod sa seryoso nga relasyon. Kagin panumdum ko na lang nga kung makatapos na ako, siguro mauntat na ang sistema nga ginsudlan ko. Nakatapos gin man ako, with honors pa. Kagsubong, may mataas na posisyon sa isa ka prestigious company. Ang makita sang iban subong, ang kadalagan ko sa pakipag-away sa pangabuhi. Ang honors ko sa school, ang akong successful career. Pero wala nila makita ang mapait nga inagyan ko para lang makalabot kundi ako subong. That, for me, will be my deepest, darkest secret. Ginashare ko lang because I want to say that your life will depend on the decisions and choices you make. So choose wisely. Ginpili ko mangin Magdalena, mangin Prosty para sa future ko. But I never allowed one bad decision to define me for the rest of my life. Love, Aya. Huy! Bakit naman parang matamlay ka? Nako! Knows mo na bala ang Growtol Mega? Growtol Mega, multivitamins ini para sa mga teens and young adults nga may edad 12 years old pataas. Ang isa ka box ini is 80 capsules ang sulod. No? Isang capsule lang sa isa ka adlaw, sapat na. O, para sa diin ini siya. Syempre, para may energy ikaw, loves. Bakod ang imong immune system, mangin mas matalas ang imong pinsar. Mas mangin matalas ang imong pinsar. Mangin normal ang imong blood circulation. Ma-improve ang imong skin appearance. Kag mangin manami ang imong tulog. Growtol Mega!